baka po siya ang maging kauna-unahang santong Pilipino na babae. Bakit wala pang babae, no? Puro lalaki. Hindi bale, siya po ito pong si Madre Francisca del Espiritu Santo po, ay tagapagtatag ng unang beaterio sa Pilipinas. Ang Beaterio de Santa Catalina de Siena, Catherine of Siena. Ayan, oh. Ayan. So, dito daw po siya unang-unang inilibing. Oo, ang nakalagay po dyan sa puok na ito noong hapon ng August 24, 1711, araw ng kanyang kamatayan, inilibing ng buong karingalan si Madre Francisca del Espiritu Santo, tagapagtatag ng unang beaterio ng Pilipinas. Grabe, no? Sa lungsod ng Maynila. Ipinanganak siya sa lungsod ng Maynila noong 1647. Ayan po. So our prayer is, God, our Father, you are glorified in your saints, for in their lives we see the crowning of your gifts. We commend to you the life, an example of Venerable Mother Francisca del Espiritu Santo de Fuentes. She responded wonderfully to your grace by a life of holiness. As a woman of the Philippines, she drew herself close to you in her service of the sick, the poor, and the young. We ask by this prayer in her memory your special help. And may her holiness be an example of faithfulness for all people. We ask this to the merits of Jesus, our merciful Savior, and the prayers of Mary, Queen of the Rosary. Amen. Ayan po. So, ayan ang mga ginawa ni Sister Francisca. Uy, parang si Pope Francis, no? Always serving the poor and the sick and the marginalized. Ayan po, dun sa mga walls, hindi lang po ako makapasok dahil nakapadlock po siya. Ayan, nakalagay po dyan ang mga kanyang ginawa. First, second, third. Tapos dito po ang makikita na lang dito kasi natatakpan ay 6th, 7th, and the 8th. Parang station, acknowledgement po. So, ayan, na-imprimatur pa po yung prayer na yan by Jaime Cardinal Sin. Guarte de San Gabriel, one of the strongest riverside fortifications of Intramuros, with defenses aimed at the Parian, the Chinese quarters of the northeast. Ayan po, kasi syempre, talagang problema din naman ng panahon yun. Problema po ng mga Espanyol, ang mga Chinese and the pirates. Hospital de San Gabriel once stood on this site, 1587, 1774. Hospital founded by the friars of the Order of Preachers for the inhabitants of the Parian, the Chinese merchants, market north of Intramuros in 1587. So, inisip din naman nila yung mga Chinese, no? Kasi yung mga Order of Preachers, they were also at the same time evangelizing, kahit na yung mga Chinese po na nakatira sa Parian de Arroceros. So, ayan po ang isang gate. Wala pong pangalan, unlike the other gates po. Meron talagang nakalagay Intramuros. Pero ito kasi, yan siya, oh. Yan. Oo, walang pangalan eh. Dibale. So, nakikita nyo po, ito, napaka-lawak po niya, no? Ang fortification niya. Tsaka they're made of bricks. Papakita ko po sa inyo mamaya yung mga kiln or mga oven po nila kung saan gumagawa po sila ng bricks. Oo, nilagyan daw po ng mga bricks yan kasi parang to stop the rain from pouring. Sige, mamaya ilalagay ko na lang po para hindi po mabasa dito sa baba. O, sa harap lang po ng Lyceum of the Philippines, ito po, meron Puerta del Parian. Ito ang Puerta del Parian. So, named after the Parian de Arroceros, Chinese rice dealers. It became the official gate of entry for the governors general of the island after the British occupation in 1762 to 1764. The gate was constructed in 1782 and was damaged in World War II.
So the Intramuros Restoration Committee restored the gate with architects in charge Carlos da Silva. Ayan, sige. Ayan, tingnan niyo po. Grabe yung kanyang no? Grabe. As in, made of bricks. Oo, red bricks siya. Red bricks. So, kinailangan po talaga na may pagawaan. At nandun po dun sa mga ovens sa taas. Makikita nyo po kasi kailangan kung mga ovens ay bukas, open air po dapat. Ay, wow. Grabe, no? Made of ano pala ito. Wala pong bayad dito. So, ingat lang po dito sa wooden planks na ginamit nila as bridge. Siguro, i-improve din naman iyan. Maganda din naman na mukha siyang luma, no? At talagang luma. O, tingnan nyo po. Ayan. Okay. So, may mga ano dyan, mga bust, monuments. Yan na ba yung mga, ano ng mga presidente? Parang Dr. Jose Rizal yan, syempre, yung itong isang nag-iisa. Yung iba, hindi ko pa po alam kung sino-sino sila. Oo, dun sa taas. Yes, ito po ay Puerta del Parian. So, ginawa daw pong daanan, official daanan ng mga gobernador. Okay, ayan oh. May mga estudyante dyan na gumagawa ng kanilang mga project siguro. No, mga projects nila. Puntahan pa ba natin yan? Okay, later na. O, sino po makapagsasabi kung sino-sino po yung mga nakalagay dyan? Napuntahan nyo na po ba? Ayan. At hindi po ako makakapunta doon. May maliit pong moat dito. Pero mas malaki po yung nasa kabila. So may mga cannons din naman na nando doon, no? Sa taas. Yan. Tubig. Oo, kasi ang tubig po nagsisilbing ano yan, additional fortification, kung baga defense. Additional line of defense nila yan. Labas po tayo dyan. So, location po pala yan ng San Juan de Dios. Oo, run by the Sisters of Daughters of Charity dati. Pero ngayon po ay Lyceum na. So, doon po banda, ito po yung Moralia Street. At doon po banda pa ang tinatawag na Baluarte de San Diego. Pagka Sunday pala, walang katao-tao masyado, no? Kasi walang mga estudyante. Alam nyo naman, parang university belt din siya. Kasi may Lyceum, may Letran, may Mapua, at marami pang iba. Ayan po, dito banda, sa left side ko, may mga coffee shops, may mga diners, yan. Dito po kumakain yung mga bata, mga estudyante. At doon din po, yes. Oh, pero today, Sunday, wala po. So, holiday ng mga, rest day din naman, no? Kasi, biruin mo, whole week na silang nandito. Oo, magpahinga naman. Dahil, Sunday, Linggo, the Lord's Day. Magsimba. Ayan po nakalagay. Ang Mapua pala ay 100 years na. Always building the future. Mapua University. Okay. Ayan guys, so ito ay Yuchenko Innovation Center. Yuchenko Innovation Center. Hindi ko pa po alam kung sino talaga si Yuchenko, but I'm sure ano siya. Baka alumnus ng Mapua and of course benefactor na rin. Chinese, syempre. Okay, pero yung The Bay Leaf, andun po, mataas, hotel. That belongs to Lyceum of the Philippines. Yes po. Nalapit na tayo guys. Akala ko nandoon. Oo, andun yun. Oo, Biruin mo, no? Napakakapal. Napakakapal po ng mga walls na yan. Adobe. Pero,
Yung nakita nyo pong ceiling doon are made of bricks. Yes po. Napakaganda. Napakaganda po ng daan dito sa Moralia. Wow. Paakyat din yan doon. Also known as Baluarte de San Lorenzo de Dilao. Yan, paakyat doon. Wala pong bayad dito sa Baluarte de Dilao. Ang may bayad po is nandoon sa excavated part. Okay. Na ang tawag po ay Baluarte de San Diego. Oo, the small and original portion actually was known as Nuestra Señora de Guia. Yun po ang original name. No? So, mas original po yung exterior circle. Tapos yung dalawang nasa inner circle ay it was constructed much later. So, and they connected the walls actually to the cortina o parang walled curtain walls of Intramuros. Kita nyo naman po kung gaano kaganda, no? It's the LPU Culinary Institute, the Bay Leaf is a hotel. Mataas po yan. Yes, and this one is Manila High. Pag dito kayo dumaan, ayan po yung mga bricks. Dito kayo dumaan, may pangalan po talaga dito na Intramuros. Ay, ba't wala? Ayan guys, kung itong street na to ay Moralia, ito na po ang Recoletos. PNTC colleges, nandyan po, nakikita nyo, no? And the Church of San Nicolas de Tolentino, na original ay nandito po. Oo, dito po actually, nagkaroon ng formation si Saint Ezekiel Moreno. So one stood on this site, sabi po. 1608 to 1945. Nasira po ng gera. Yan na, simbahan at kumbento ng Recoletos sa buok na ito. That's the historical marker. Okay, yan po. Napakatibay ng kanyang mga walls made of adobe. Recoletos. Yes, kung saan ngayon po nakatayo na ang Manila Bulletin. Ito, Moralia. Ayan. Nasira po ng 1945 na gera. Oo. So, unlike yung nakalagay po doon sa, kahit nga yung Jesuit Church, nasira din po. O kamamaya pupuntahan natin yung saan po ngayon ay ginawa ng Centro de Turismo. Okay. So, balang araw, papasok din po tayo dyan. Wow, there's a coffee shop. Paper cup. Oo. Oo, diba? Publishing Corporation, binili. Manila Bulletin na yan. Binili ni Menzi. Swiss daw po si Menzi. Oo. Na nagtayo nitong Manila Bulletin on the grounds where the Recollects had their first convent and church, San Nicolas de Tolentino.